Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday. Grabe mga balita natin ngayon. Mga lodi, mainit-init, umaatikabot, kagilagilalas na balita. balita. Ngayong araw ng Tuesday, mga lods, no? So syempre, pag gusto niyo ng ganitong content everyday news, balita, globally, crypto news, update sa mga coins natin, sa market. Subscribe na kayo sa channel natin mga idol, at syempre palike na ng video. Ngayon pa lang, palike na ng video natin mga lods, dahil matindi ang mga balita natin ngayon, di ba? So ayan. So bago ang lahat, check muna natin yung ating crypto bubble. So crypto bubble natin medyo down ngayong hours. Sa day ganun din, no? Medyo consolidation to mga lods. Sa week medyo makikita natin na may mga double digit halos na mga nagpump, no? Sa hours natin medyo mabababa lang naman yung drop, 0.8, 0.7, 1%. So hindi siya ganoon kababa. Pero sa chart natin, ito. Dito sa part na to, 1 minute ba to? Naka 15 minutes pala ako. Ano ba yan? So magsasayang to mga lodi. So magpo-position ako kasi dapat talaga ngayon. So panalo pala tayo kagabi Ayan, medyo 234 na yung ating $100 try natin mag-position. Sayang to, hindi ko na. Pero mamaya-maya na, mag-update pa naman tayo Check natin. Ayoko ng kulay green ako nagpo-position, panis. Okay So, update muna tayo, syempre. So, una tayo sa trending news natin, mga lods globally. Sa Japan, ngayon ba to, ano ba to? Monday, mga lods. So, Tuesday kahapon. Di pa ata nababalita sa mainstream, no? Developing a massive magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Japan Monday, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet. Last year video when the 7.1 magnitude earthquake hit Japan, this time 7.6. Grabe, last year 7.1. Ngayon 7.6. Prayers for our Japanese brothers and sisters. So kahapon daw to mga lodi. Grabe no. Talagang yumayanig, no. Kayang-kaya ng Japan yan mga lods. Alam niyo naman yung Japan, pag nag-recover mabilis lang kasi napakaganda ng kanilang pamumuno dun sa government nila. Hindi katulad sa atin, no. Pag lumindol lang ganyan, iistimahin, oy magkano to? Oy, ganito lang yan. O hindi, sige, lakihan mo. Wala tayong katkong yan pagka ganyan. So sa Japan, grabe. Prayers, no, for our Japanese brothers and sisters. So ito yung trending ngayon dito sa X, and then ito, trending din to sa TMZ pa mga lods. Imagine mga idol, grabe to. Ba't ganito kasi? A tourist hiking a mountain in China fell off 130-foot high cliff while trying to get the perfect selfie. Grabe. Tanggalin ko na yung sounds, baka may stugtog Tignan nyo mga lodi Ito si kuya Imagine gusto mo lang mag-selfie ng malupit. Boom. Di ba? Oh my goodness. My goodness mga lodi, no? My goodness. Nako. Sa bagay, kaya ka nga umakyat sa mga ganyan kasi syempre, gusto mo na magandang selfie, importante yan Grabe, no? Anong aral dyan, mga idol? Tumapa ka sa matibay-tibay na bato. Ganun. Kasi hindi talaga may iwasan yung ganyang selfie. Pero mas maganda sana mag-selfie yung nandun ka na sa safe ground, di ba? Hindi yung medyo delicate to mga lodi. Diba? Tapos nag-selfie ka dyan. Nako, GG ka talaga dyan, mga lodi. Nightmare fuel. Did they get the selfie at least? Di ata siya nakapag-selfie. Nalaglag na siya, sayang. Di siya nakapag-selfie. Mag-selfie pa lang siya Oh no. Nabitawan niya na yung cellphone niya. So, lesson learned in a hard way, mga lodi, no? So hindi natin alam kung ano nangyari kay kuya, walang nakalagay dito, hindi natin alam kung anong lagay niya, no? Ayaw natin magsalita. Ito na.
ito yung news natin na medyo mainit ngayon sa trending news, no? So ito muna, no? Update lang tayo dito na news na natin to nung mga nakarang araw eh. Timeline of events. The primary accusations stems from Bitmaestro's alleged promotion or shilling of the hedge token to his followers. No, so nag-shield daw siya. Di umano to. The token which later rug pulled was also promoted by other influencers allegedly under Bitmaestro's suggestion or guidance. No, so hindi lang siya yung nag-shield. Meron ding mga influencer na shinil yung nag-rug pull na token, no? Pero yung mga influencer na yon is under his guidance daw, mga lodi, no? So medyo mabigat-bigat to. Pero kasi sabi niya rito, meron siyang comment dito, I did not profit a single peso. Local call insist innocence amid hedge token rug pull. So eto mga idol, hindi kasi natin alam eh. Pwede niyang sabihin na hindi siya nag-profit. Pwede rin namang totoo yun na hindi siya nag-profit. We don't know, no? Kasi depende na lang kung matatrack natin yung wallet niya or something sa, syempre, transaction naman, transparent naman yan sa Web3 o sa mga crypto exchange. Diba? Hindi natin sure. Pero, di ba nagpaliwanag na siya dito ng mga nakaraan, mga lodi, no? Na et cetera, na ganun-ganun daw. Pero, ang sabi dito ni, sino ba to? Si CFT founder, si George Acibal, tinawag niyang hugas kamay. Di kita iiwan. Hugas kamay daw. Mga loads ang ginagawa ng ni Bitmaestro. In the wake of the Bitmaestro issue, CFT founder George Acibal called out influencers who are now issuing disclaimers to distance themselves from the project they once promoted. So kasi parang ang nangyari ganito, sinishil mo, 'di ba? Kumita ka di umano. Kumita daw kasi siya di umano, marami nagko-comment eh. Kumita siya di umano, tapos nung nagka-problema, nag-rug pull, bigla siyang umalis. 'Di ba? Bigla siyang umalis, naghugas kamay daw siya. 'Di ba? Tapos sinasabi niya pero siya sinabi kasi nung nakahapon, di ba, natin na i-refund niya yung mga ganito, ganyan. So hindi natin sure kung ma-refund eh. Pwedeng sinasabi niya lang yun. Unang-una, syempre, wala nga siyang mukha eh. Tulad ko eh. Di ba? Ano lang siya avatar. So hindi natin may habol ba kayo dyan? Hindi natin sure kung meron. We don't know. No? Pero ayun yung sabi niya, no? Pagkatapos nyong makinabang, maghugas kamay kayo, ganyan, disclaimer in themselves in the project once they once promoted. He described this behavior as a hugas kamay. Pag di mabasa yung hugas kamay, may tono no? Or an attempt to wash their hands clean after the fallout, no? Acibal stressed that influencers cannot simply claim they are just sharing, no? Yung sinasabi na, sinishare ko lang naman wala eh. Diba? Ganun. Content lang to, Dre. Or that they themselves are victims din, no? Hindi sabi na, biktima din ako. Diba? Hindi ko naman alam na ganyan eh. Ganito, ganyan. Hindi biktima rin ako, pare. Huwag mo sisihin. Parang ganun. Once you shield a token, you share in the responsibility. Especially when your audience relied on your endorsement. Tama yun. For me, tama yung sinabi ni George Acibal, no? Na once na pin-promote mo yung coins, pinopromote mo yung coins eh. 'Di ba? Sinishield mo, tapos nagkaroon pa ng di umano na yung mga influencer under your guidance pinopromote din yung coins na nag-rug pull. So for me, negative yun Pero hindi natin sinasabi na kumbaga ang hirap kasi sa ganitong sitwasyon mga idol. Sa akin kasi pag nakinabang ka dun sa coins na pinromote mo, parang sa akin shilling talaga yun eh. Kumbaga, alam nyo kasi lalo na ako, content creator, merong mga nagpi-PM sa akin, may mga nagko-comment sa akin sa Facebook, may mga nag-email sa akin na i-shield ko yung ganitong token.
i-promote yung ganitong token. Meron pang script eh. May mga script pa nga na binibigay sa amin eh, sa akin din eh, di ba? Na, Brad, share mo to, ganito ganyan, babayaran ka namin. Unang-una, yung iba dyan ang bayad yung mismong token. Bibigyan ka namin ng ganitong kadaming token. Kunyari, bigyan kita ng 5,000 ano, Sutoy token. Bigyan, bigyan kita ng i-shield mo tong Sutoy token. I-shield mo yan. Tapos, bigyan kita agad ngayon ng 5,000 na Sutoy token. Ang presyo lang yan ngayon, piso. So, may 5,000 pesos ka na. Pero, pag na-shield mo yan, umangat yung presyo niyan, sa'yo na yun. Pwede mo na i-withdraw yung 5,000. Kunyari, maumabot ng 5 piso yun. Hindi may magkano ka na. Diba? Hindi ganito ganyan. So, minsan, bukod dun sa meron kang token, meron ka ding bayad sa kanila. No? Depende sa video mo. Gawa ka ng mag-shield ka na, i-shield mo yung Sutoy token ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, babayaran ka namin ng ganito. So ganun. Ganun yung mga ibang natatanggap kong email, text, wala palang text. Message sa Facebook, no? Tsaka sa YouTube, yung mga nagko-comment tapos inaano ako sa email ko eh. So hindi ako nag-shield ng token, hindi ako nagpo-promote ng kahit anong token. Bias lang ako sa XRP kasi alam nyo naman yan, no? Pero hindi ko sinasabing bumili kayo niyan. Sinasabi ko, pag-aralan nyo. Hindi ko sinasabing bilhin nyo yung XRP. Kasi, for me, para siyang Bitcoin na susunod na Bitcoin. Parang, sa akin lang yun. No? Pero sabi ko nga lagi, huwag kayo umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong token. Dahil hindi naman ako financial advisor, mga lodi. Isa lang akong tambay na nagbabalita sa inyo tungkol sa global news at crypto news. Updates sa mga token. So, ganun lang. Hindi tayo sabi na bilhin nyo to. Diba? How I wish na bayaran ako ng Ripple para i-promote yung XRP. Diba? Pero hindi natin sinasabi yun, mga lods. No? So, kaya, pwedeng tama si Asibal, tama ba yung pangalan niya? Si Asibal, na naguhugas kamay lang siya. No? Pwedeng tama o pwede namang sincere siya na kasi ako mapapatunayan ko lang sincere siya kapag natupad niya yung sinabi niya na i-refund niya yung mga natalo. 'Di ba? Ibig sabihin hindi niya talaga gustong kumita o something like that, no? So for me, hangga't di niya binabalik 'yon, baka nga naguhugas kamay lang siya. 'Di ba? Kasi syempre nakinabang. Imposible. For me, imposible. Mga idol, pasensya na kung sino man si Bit Maestro. Pasensya na sa'yo, idol, no? Parang di ako naniniwala kasi sinabi mo na hindi ka nag-profit. Ito, hindi ko alam. ayaw tausgahan. Pero kung ibabalik mo yung mga natalo ng mga nahatak mo dyan o something, bibilib talaga ako sa'yo, idol, no? Yun lang yung opinion ko dito. Update lang tayo kasi biglang may pumasok na isang si George Asibal eh. 'Di ba? Parang hinusgahan niya si Bit Maestro ng hugas kamay, 'di ba? Which is may sense din. 'Di ba? Kasi pagtapos mong i-shield, sasabihin mo ngayon, ayoko na, lalayo na ako diyan. Tapos wala ka namang mukha. Pwede ka naman gumawa ulit ng isang channel, iba ng pangalan mo. Pero ikaw pa rin 'yun, mag-shield ka na naman ng ibang coins. Pwedeng ganun yung mangyari, 'di ba? So, kung kaya niyong mabuhay ng ganyan, mag-content ng mga ganyan, pinagkakitaan niyo inyong mga something na tropa o kakilala o audience, nasa inyo yan, mga lodi. Kasi lahat naman ng content creator gustong kumita eh. Pero hindi naman lahat ng content creator may mga delikadesa, parang ganoon. Parang ganoon, no? So ako hindi ako nagmamalinis, mga idol, no? Dati nakapag-shield ako ng online sugal pa nga, hindi ko kasi alam na ganoon. First time ko kasi yung bago lang ako nun sa YouTube eh. Tapos parang syempre sinabi ng YouTube na, although kasama kasi sa diskarte sa YouTube yun eh. Pag YouTuber ka kasi, titignan mo kung paano kakikita bilang isang content creator sa YouTube. So isa dyan yung mga magpo-promote ka ng item, magpo-promote ka ng ganito, tapos sa views, sa ganyan. So first time ko, hindi ko pa nararanasan yun. Nag-promote ako nun yung parang ano ba yung sumasabog na mines? May mga mines na ganun sugal. Peso-win ata yun. Tama, Peso-win ba yun? Peso-win, no? Pero, sinubukan ko lang yun. Pinromote ko ata yun 3 araw lang na pinapakita ko na ganun. So, bigla ako na-realize na sa inisip ko,
Saan ako kaya nanggagaling yung mga yung binibigay sa akin nitong app na to na pera. No? So, tas marami nagko-comment sa akin na Kuya Jeblo, hindi naman kami nananalo ganyan-ganyan. So sabi ko, tigil ko na to. Simula noon, hindi na ako nag-promote ng tawag dito, ng ganun, yung online sugal. Sabi ko, ako pa nga nagsabi sa kanila, huwag na kayo tama na yun, huwag na kayo maglaro dyan. Tapos nag-sorry ako, sorry hindi ko kasi alam, bago lang. Na-excite lang ako nun eh. Kasi bago lang ako, tapos first time ko magpo-promote ng ganun. So sinubukan ko, and then yun nga, mga Lodi, no? Medyo bad pala yun. So hindi ako nagmamalinis, sinaming yun. Tapos syempre, naging tayo ng sorry sa mga idol natin. No, tapos hindi ko naman nakuha yung ano ko doon yung sinahod ko doon, mga lods. Nakita ko lang doon. Hindi naman yung binibigay sa iyo doon na pangsugal, di mo mawi-withdraw yun eh. Ano lang yun eh, parang tapos yung account na gamit mo noon, parang ano yun, alam yun yung mismong game. Kaya lagi kang papanalunin nun, papakita mo na mananalo ka, pero hindi mo, kahit na nanalo ka, hindi mo mawi-withdraw yun, mga loads, yung mga pera dun. Ganun. So, ayun, no? So, pagdating dito sa issue na to, ayun nga, mga Lodi, no? Mas maganda sana kung, kasi ano na to eh, yung mga natalo dito, lesson learned na sa kanila yon. Para sa akin, yung mga ganitong, nangyayari talaga to. Lalong-lalo na kapag bago ka, lalong-lalo na kasi gusto mo namang kumita, kasi magaling talaga yung mga Pinoy, lalo na tsaka madaling mauto yung mga Pilipino, mga Lodi, lalo na kasi mahirap yung buhay. Isa yun sa mga reason kung bakit naniniwala agad yung mga Pinoy. Papakitaan ka ng malaking pera, sasabihin na ito, nanalo ako dito, invest kayo dito. Syempre ikaw naman, dahil mahirap yung buhay, gusto mong kumita rin, kakagat ka dun sa pain. And then, pag na-realize mo na sila lang pala yung kumikita at pera nyo yung ginagamit para kumita sila, doon yun yung masakit, mga idol. Ilang beses na rin ako na biktima niyan, mga lods. Diba yun yung topic natin kahapon? Ilang beses na rin ako na biktima ng ganyan. Tapos, nayaya ako pa yung iba kong kakilala. So, nakakahiya ako nun eh. Sabi ko, inang yan bobo ko parang ganun dati. Pero ngayon, siyempre alam na natin. So, kumbaga, you learn it in the hard way nga eh, mga lods eh. Kaya yung mga ganito, sa tingin ko, wala na sila magagawa dyan. Ginawa man niya yan o hindi, kasalanan niya man yan o hindi, mahirap kasi i-trace yan kasi hindi naman siya kilala eh. 'Di ba? So, yung mga natalo dyan, kung umaasa sila na ibabalik ni Beatmaster yung, ano pangalan niya? Beatmaster ba? Beatmaestro yung kanilang kung baga magre-refund, maganda yun. Kung baga may ease yung kanilang sama ng loob. Kaya lang kasi ganito yan eh. Kunyari ako si Beatmaestro, i-refund ko yung token nyo o i-refund ko yung talo nyo, pero hindi naman magbabago yung tingin nyo sa akin eh. Ang tingin nyo pa rin sa akin ng scam ako kahit na i-refund ko yan. So yung mga susunod kong project na sasabihin o gagawin, hindi nyo na rin ako pagkakatiwalaan kasi nagkaroon na ako ng issue na ganito, na ng scam ako o something. Hindi umano hindi ko sinasabi scammer siya. Kumbaga hindi pa naman napapatunayan. So, dahil nga na-issue na ako sa ganito, wala na. Kahit na ano pang gawin ko, i-refund ko yan, wala na rin akong future bilang Beatmaestro. Ba't ko pa ibabalik? Di ba? Di gagamitin ko na lang yung pera nyo para pondohan ko yung susunod kong scam na project din. Hindi, joke lang. Baka ganun lang. Baka lang naman. Sana wag ganun. Di ba? Parang nangyari yan ngayon sa atin eh. No, sa mga politiko, ginagawa nila yan eh. Basta may dungis ka na, madali ka nang isama sa mga maanumalyang gawain. Kasi may dungis ka na rin eh. Kilala ka na eh. Di ba? So, ganun din yan. For me, hindi ko alam, baka hindi niya i-refund dyan. Pero kung i-refund niya, goods. No? Magaling siya. Bawi na lang siya. Kumbaga, good karma yung darating sa kanya. Malay mo, sumikat siya ulit. Di ba? So, ito na yung inaabangan natin. Although Monday, wala kahapon. Tuesday, meron tayo No? Tentative. 11 p.m.
No, mamaya yung job openings natin mga lodi, magiging volatile lang market ng 11 PM. Wednesday, ito na, Thursday, ito Wednesday bukas. Pagdating ng alas 12 ng gabi, magkape-kape na tayo dahil alas 3 ng madaling araw ang pinakaabangan nating FOMC. Mga lodi, asahan nyo na. No, asahan nyo na ang market ay magwawala yan mga lodi, no. Good news man yan o hindi, gaganon-ganon muna yan habang nagsasalita si Jerome Powell. Bas biglang magkakalma na yan kapag tapos na siya magsalita. At kung good news man yan, parang ganito mangyayari niyan, sabihin ko sa inyo. Kunyari, si Jerome Powell, pakita ng stage, di ba? Biglang na good morning. Good morning everyone. Boom, gagawin na yan. Wala pang salita Hindi niya pa sinasabi yung gagawin niya yan. Tapos, kapag nag-cut siya ng rate, depende, 25 basis points or 50 basis points. Kapag 25 basis points, gaganon pa rin yan and then siguro kakalma yan dito banda lang. Ganyan lang, steady lang. Ganyan. Sa 25 basis points Ngayon, kapag nag-ano naman siya, good morning ulit siya. Good morning everyone. Gagano na naman yan. Tapos bigla siya nag-post. Hindi siya nag-rate cut. Ako putik yan. Saan nyo, bababa ng ganun yan. Tapos saka siya magkakalma dito na sa baba. Diba? Pero kapag ang nangyari is ganito, good morning everyone. Tapos ganyan, di ba? Tapos biglang 50 basis points. Buking gaganon yan, nubuyo. Tapos 50 basis points. Kaya natin para maganda. So, good morning everyone. Tapos pag nag 50 basis points yan, nahataw sa taas yan, tapos kakalma na yan. Saka na siya kakalma sa mataas na bahagi ng chart. Ganon yung sa tingin ko hindi ko sinasabing sure na mangyayari yun. Pero ganon. Pag 50 basis points yung kinana, mga lodi, medyo mataas ang ano niyan. Pero wawasiwas muna sa umpisa yan bago lumipad. Tapos doon na siya kakalma pagka-announce na, no? Kapag tigil na ni Jerome. Pero kapag pag good morning niya habang nagsasalita, wasiwas, and then kapag nag 25 basis points yan, dito lang yan sa gitna. Mga lods, no? Parang kalmado lang ng konti yan. Siguro mataas lang ng konti, ganon. Pero once na nag-post yan, asahan nyo na, hindi gigit na yan. Magdadrop ng malupit yan. Mga lods, no? Ayun yung asahan natin sa Wednesday, sa Thursday. Mga lodi, no? Itong Thursday natin, mga lods. Alas 3 ng madaling araw to. Nak ng kamote, yari tayo dito. Boy, puyat-puyat na naman tayo. Tuesday ngayon, hindi ko alam kung magla-live si Boss Robo. Kung magla-live man siya, mamaya sasabay tayo sa kanya. Pero kung hindi, kasi sa Thursday siya magla-live, goods din yun, ng mga idol, no? Makakasabay tayo. No, hintayin natin. Kasi Tuesday kasi nagla-live si Boss Robo Pero kung 2 beses siya magla-live, mas maganda. Di ba? Ayun yun, kasi marami tayong makukuha at alam nyo, pag nagla-live yan si Boss Robo, lagi yung nakakapulot ng gem. Kumbaga mga loots na aral dyan Nagluluts ako ng aral dyan kay Boss Robo, mga lodi. Yeah. So ayan abangan natin yan. So eto na, ang mga issue ngayon. Mainit to mga lodi. Sabi dito, si Ripple Executive Luke Judge daw says that the XRP ledger may need a faster, more pragmatic Solana-style execution and go-to-market strategy to stay competitive among. Parang sinasabi niya dito, kailangan niya ng discarding Solana o tulong ng Solana, no, para bumilis. Natawa ako dito, mga lodi, no? So, syempre, ako dito, kalokohan yung sinabi dito, mga lodi. Kasi nga, kung naaalala nyo, nung nilabas yung Milania coins tsaka yung Trump coins, sorry na pagmura, sorry. Na stock up yung Solana nun dahil sa daming transaction. Di ba? Sobrang daming transaction, sila nanghingi sila ng tulong kay Brad Garlinghouse para ayusin yung system nila o bumalik sa dati. Di ba? Tapos sasabihin nila ngayon, mas faster yung Solana, tas ganyan. Ngayon, dito natin, makikita yung nag-comment dito. Ayan. Ang sinabi kasi ng Cointelegraph dito na fake news. Si Luke Judge daw yung nagsabi. Ngayon, nag-comment si Luke Judge. Sabi dito, kasi sabi ni Luke Judge dito, ayan LJ, I've quite literally never said any of those things.
or ever spoken to Cointelegraph. Ayun yung sinabi niya rito, no? Oh. So, debunk. So, yun na. Fake news. Pero yung Solana, mga Lodi, goods yan. Hindi ko pero ayoko lang nasasabihin na mas maganda silang technology sa Ripple. Kasi, syempre, for me lang. Siguro nga, may natuklasan kayo sa Solana na matindi. Pero for me, ang pinakamagandang technology is Ripple technology, no? Sa akin. So, ngayon, nag-post ngayon yung Solana, 589. Alam nyo na yan. Di ba? Ano bang number to? Sino bang na-hype pag nagsasabi ng 589? Di ba XRP? Ripple? Mga Lodi? Ba't siya nag-post niyan? Di ba? So, ang dami ngayon. Nagkaroon ng, di ba, trending, 2.4 million views. Oh, sabi ngayon ni Cobb, sabi niya, nung ni-retweet niya to, sabi niya, what the F? Sabi ni Cobb, di ba? So, sabi naman ni Solana, Cobb, my goat. No, ayun yun. Tapos, si CryptoCoin site, no? What the F din sinabi niya, mga Lodi. Masyado nag-trending tong post ng Solana na to kasi ang 589 is XRP, mga Lods, no? So, hindi natin alam. Ngayon, ni-retweet din ni Dom. Kilala niyo naman si Dom, di ba? Is Solana launching on XRP Ledger? Tas sumagot niya yung Solana. Should we? Isipin nyo yung Solana ang magla-launch sa XRP Ledger, hindi kailangan ng XRP ng XRP Ledger na tumulong na tulungan sila ng Solana. Baka mali yung pagkakaintindi ng Cointelegraph doon. Mga Lods, no? Ayan, si Dom, Kasi membro ng Ripple yan, si Dom, Should we? I dare you. Ayan, sabi. Ito yung trending ngayon. Naglolokohan yung mga developer ng Solana at Ripple. Ripple gets approval in Singapore for full cross-border payments and regulated XRP and RLUSD used. No? So, adoption to, sobrang, alam nyo naman kapag ganito, di ba? Goods yan. Pagdating sa XRP, hindi lang Singapore, di ba? Hong Kong tayo nung nakahapon, Korea, Japan, China, Russia, Abu Dhabi, so lahat na pinasok nila mga Lods So ano yung inaasahan natin sa mangyayari sa kanila sa 2026? Di ba? Parang ganoon. So ngayong 2025 pero maasa pa rin ako ngayong 2025. 1 minute time frame, 15 minutes time frame tayo, mga idol. So umabot siya sa guhit ko dito. So gusto ko na maglong na, mababa pa siya. Mag-stop loss na lang tayo. Ayan. Yaman ni popcorn at bababa pa kaya. Dali lang, mga Lods, Kasi meron akong triangle dito Ano ba yung 50% na ito? Pa 50 na. Bounce or drop ang pwede mangyari dito, mga idol. Bounce or drop. Put your money when your mouth is, mga Lodi. No? Etong pundasyon na to, kung nandito siya, baka bumaba pa to ng mga gandito Pero kung magpo-position tayo dyan, ang liquidation natin 1.9. Pero hindi natin gagawin yun, syempre. Mga idol, no? Yan diba? Sabi sa inyo, bababa pa yan Medyo malaki yung kanyang pundasyon Pabuti natin ng 450. Dito. 450. Ouch! Mamaya na, boy. Ayun lang yung kaya ng pundasyon na to. Hanggang dito lang. Baba mo pa kahit tonte, mga 450. Ayan. So, wait lang natin yan mga Lodi. So, check nga tayo ng mga bagong updates ngayon sa Cointelegraph.
Check ko lang kung may bagong news, ha? Kasi yun lang yung nakuha ko news, eh. Ang pinaka-main ko kasi talagang gustong ibalita is eto, no? Si... Anong tawag dyan? Bitmeister. Master. Comptroller Jonathan Gold says crypto companies should be treated no differently than banks when seeking the federal charters. Tandaan nyo mga idol, yung Ripple nag-a-apply ng bank yan, mga lodi. Isa pa yan, no? 40 minutes. Dito tayo sa Coin Bureau. Last. Bago tayo magtapos. Huge economic news breaking this week. Kevin Hassett. So, ito si Kevin Hassett yung napapabalitang papalit kay Jerome Powell, mga lodi, no? Kevin Hassett says President Trump is set to announce a huge wave of positive economic news in the coming days. Kasabay ng Thursday FOMC. Isipin nyo mga lodi, sasabayan ni Trump yun. Pag nag-positive yung sinabi ni Jerome Powell doon, tapos positive din yung sinabi ni Trump, di ba? So, another fuel in the fire. Aster, medyo ano ngayon yung Aster, nagtitrending, no? Yan, yun lang muna tayo mga loads. Bawi tayo mamayang gabi. No, so alam niyo naman, two updates tayo every day. So sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, gusto ng 2 beses makapanood ng update ng ng crypto at global news every day, mag-subscribe na kayo sa channel natin mga idol. Palike na rin ang video. At syempre kung gusto niyo manalo, mga loading ngayong December ng Panoche Buena ni Clovis. Mga idol, mag-subscribe kayo kay Clovis Gaming. Ayan, no? Libre lang po mag-subscribe. At lahat ng nag-subscribe kay Clovis, pipili siya ng 5 na bibigyan niya ng 500 GCash. Mga idol, bago mag-Noche Buena, mga lodi, no? So, subscribe kayo kay Clovis, mga idol. Libre lang yan. Pero may chance manalo, di ba? So, ayun. Ayun muna ang update natin ngayong umaga. Tanghali, hapon na pala, sorry. Mamayang gabi, babalik ulit tayo. Update ulit tayo ng mga news. Hanap tayo ng mga balita ngayong Tuesday. So, kita-kits tayo ulit mamaya. Babasa tayo ng comment mamaya. Kaya mag-comment kayo sa video natin kung nararamdaman nyo. So, ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Ako'y putik yan. Bumalik na tuloy. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. At What's up? ang bilis hindi yan nagsalita. Kumakain kasi si Boy WhatsApp Ayun. Kita-kits mga idol.